sometimes rejection is God's redirection. I wanted to quit many times. Talagang struggle sa akin every taping, yung ganon. Kasi hindi mo gusto yung ginagawa mo di ba? Siguro pumapasok din dyan yung kunwari, may relationship ka na hindi nag-work. Parang akala mo yun na lang yung buhay mo, na kapag hindi kayo nagkatuluyan, wala ka na. No. Yun. Hindi tayo para sa isa't isa. When I decided na no, I'm not going to take this sitting down. Ayoko na. Aalis na ako. Maghihiwalay na kami. Tagang nadidistract ako sa buhok mo eh. Kumagal si Moya! Talagang pinatigan mo yung mano ko. Nananahimik ako, bashing again. Having a good time, super vibes, feeling alright. Good times, we just like to party. We're having a good time, super vibes, feeling alright. Good times, we just like to party. Nasabihan ka na ba ng no sa buhay mo or na-reject ka? The no that changed your life. So ano nga ba ang mga naging no na nagbagong buhay natin? No. Nakatanggap ka na ba ng rejection? Tagang nadidistract ako sa Kaya buhok ay, mo eh. nakaka-distract na yung Ang ganda ng bago. gandang buhok To eh. reveal. Dapat may to reveal. Oh, di ba? Talagang mapagsasabi na nating legit ka dapat na kinuha sa mano po dati. Sabi Asan ko yung na nga tungkil, ba eh. Jules? Nananahimik ako, bashing again. O sige, Okay, the no that changed your life. Ako, the bash that changed my life. Oo, at least Ano nagbago yung yun? buhay Pero mo. mataas pa rin. Isang bago yung At buhay least mo. nagbago yung buhay mo nung nabash. Oo. Well, bash kayo to death. Basta ang alam ko, mataas ang rating ko. Ganon. So ano nga? Ikaw. Ako, Ayan, si Tim. sige. When I stopped compromising, The no the that... no that changed my life. So, mga hindi yung literal, hindi yung Ay, literal na hindi yung sinabi ng rejection, no. yeah. So, hindi ikaw yung na-reject, ikaw yung Hindi. nagsasabing Ako ang no. nag-no Ah. sa compromises. So, Pwede rin naman. yun ang nagbago. Doon nagbago. ang Example buhay ko. ng no na yun. Yung mga makamundong bagay. Siguro yung mga hindi niya dapat gawin. Oo. Ganon. Mga di niya dapat makasama. Sa ano lang ba to? Sa live? Sa lahat, sa lahat ba to? Hindi sa lang sa lahat. love life? Pwede ko na rin nag-audition ka, hindi ka natanggap. Pero yung pala, Nagbago. Oo. nagbago yung buhay mo dahil na-reject ka. Mm-mm. Mas tumiba yung loob mo. Di ba? Parang, pwedeng ganun din eh. Kasi Parang ako, hindi ako Hmm. natanggap sa mano po, but I'm still here. Ah! may hugot ah. Oo. May Grabe. hugot ah. Hindi, so ano nga? Okay. Ano sa'yo? Sa akin hindi sa love life. Sa akin about sa mga tropa-tropa na nagda-drugs. Umayaw ako doon, May. Siyempre, kahit kami dati, may mga kapatiran kami, mga sa fraternity, gano'n. Hindi pa rin ako sa drugs. Siguro pag tinikman ko yun or tuloy-tuloy yun, hindi siguro ako nakapaglaro ng basketball. Baka nalulong ka na kung nag-yes Yun, ka. kaya siguro, kaya naging basketball player din ako dahil umayaw ako doon dahil sa disiplina na ginawa ko sa sarili ko. So, kung balik ta rin naman natin, kung baga kay Tin tsaka kay Mark sila yung nag-no, ikaw, naka-experience ka na ba ng time in your life na ikaw yung na-reject o ikaw yung sinabihan ng no? Alam mo, parang hindi eh. Parang wala naman akong na-experience na, ay hindi ikaw. Parang wala naman. Wala eh. So dapat yata wala ako dito sa episode. Or baka may kakilala kang tao na ganun yung nag-experience. Diba like, kinukwento ko nga yung anak ni Zari. Si Nicola, yung he owns yung Hustle Club. It's a clothing line. Clothing line. So it started nung pandemic, nag-apply siya to be a flight attendant. Nagkataon na nag-pandemic, so hindi na natuloy, di ba? So wala. Walang work, no. Di ba? So, nag-try lang siya, mag-sell ng shirts, design, ganyan. And to cut the long story short now, ang dami nang bumibili ng shirts. Legit na yung negosyo. Nagpapatayo na siya ng house. He's getting married. Hindi, pero hindi mo dinetail yung kwento. Kasi sabi ni Zari, binilan niya na ng uniform ng steward sa plane. Kasi dream niya talaga maging steward sa airplano. And then parang pangarap niya, from being a steward, gusto niya maging piloto. So talagang dream na dream niya. So natanggap na siya. Biglang nagpandemya, sabi niya, biglang tinanggal yung pagkakatanggap niya. Biglang no. Tapos sabi niya, nagbago. Tinanggal ako kasi hindi na daw kasi meron daw COVID or something.
hindi siya nalungkot or what. Para bang, kumbaga di ba nga sabi nga, when life throws you lemons, make lemonade. Di ba? Hindi naman palagi na kung anong gusto mo sa buhay, yun din ang mangyayari. May mga magiging no din sa buhay mo. But then, how do you deal with rejection? Yun sa kanya, he went past it, nag-move on siya, nag-create siya ng mga t-shirts, linagyan niya ng mga designs, and now it's one of the hottest selling t-shirt brands Ngayon, online. oo. Yung Hustler, di ba? Hustle, mali. Sorry. Grabe, hindi ba pa yung Pinasama, brand? ang ganda Hustler pa hustle. eh. Ginawa hustler eh. Oo, hustler. Wrestling. Ayan, suot ni Jules, Hustle Club. Hindi, ito, yung Ito? Ayaw. God's No, naging redirection niya. Oo. Diba? So, it changed his life. Napaganda yung buhay niya. Eh, Kasi- sa'yo naman, ma. Napaganda pa. Sa'yo naman. Ako, sa akin baliktad eh. Actually, yung sister ko ang sumali sa Miss Magnolia. Chaperon ako. And then out of 100, 200 plus, what do you call this, applicants, 24 lang pipili na semi-finalists. Chaperon ako, wala akong makeup, naka-faded, ko na maong skirt, nakabakya lang ako. Nag-aaral ako, naka-eyeglasses ganito. pa ako. Parang ganyan, siya yan. Ayan. Wow. Ayan. Pero ang ganda ng sister ko, Sino dyan, ma? Sino Hindi, dyan? Sino dyan? Ito, Sino dyan? she's so pretty. So, Tita sister Carol. ko yan. She's so pretty. Pero, ang pinili ng Magnolia, hindi siya ako. Nagtataka ako na, hindi naman ako nag-apply. Sinabi lang sa akin, sabi na, pinapa-apply ka daw, sabi ng sister ko. Sabi ko, hindi ako interesado. Sabi ko, I don't need a beauty contest to prove na maganda ako. Char. Pero, yung sister ko mahilig siya, kontesera siya, palagi siyang Miss Abeda, Miss Lasal. Kasi nga, she's so pretty, Miss Ateneo. Ang dami niya nang napanalo ng beauty contest. Pero, sadly, itong Miss Magnolia, biglang na-no siya. Yung daddy ko sabi niya, chaperone ka, go with your sister. Sabi nung may-ari ng San Miguel, I want her, tell her to apply, ganyan, ganyan, ganyan. Hindi naman ako mag-a-apply. Sabi ng sister ko, pag hindi mo pinirmahan yung application form na yan, babanatan kita pagkatapos nito, awahin kita. Fill that up. So, finilap ko. Tapos, kung maganda no for her, changed my life. Kasi dahil doon, nung tumawag sila a month after na, congratulations, your daughter made it to the 24 semifinalists. Sabi ng daddy ko, Carol, you made it. Sabi ng sister, tapos tumawag ulit after 10 minutes. No, it wasn't Carol who made it was Geraldine. Ha? Ako? Siya pa rin lang sabi ng sister ko, bakit ikaw? Ganyan. Ako rin, I wasn't ready. Parang, no, ayoko. Pero kumbaga, it was a no for her. But that no changed my life. Magmula nung Miss Magnolia, nag-cover ako with Alfie Anido for Mr. and Miss. Yun Na Yun na, dapat si naging Lloyd sa nga. Martino. Nag-no si Lloyd sa Martino kasi may chicken pox siya. So kami ni Alfie yung nag-pictorial. Naging love team kami. Naging first boyfriend ko rin. And then yung naging artista ako. So that totally changed my life. But it wasn't a no for me. Diba? Parang, no, I don't want, pero, yun tadhana. Diba? So, yun yung no na, and then another time naman, ako naman yung nag-no. Kasi diba, I did A Dangerous Life for, HBO. So, ang producers ng Tiga Australia, diba, Hal and Val McElroy. So, sabi nila, okay, we're going to offer you another project, ganyan. Why don't you start with Mel Gibson in, East of Eden? Yun yung title ng series. Kakatapos niya lang ng Tequila Sunrise. Sabi ko, Mel Gibson? Isn't that the hot guy? Ganyan. Parang, wow. Sabi ko, magiging partner ko yun. Kaya lang, ang deal, dapat, dun tayo titira sa Australia. Pero nag-no yung dad mo. No, you can't bring the kids. So, I felt bad kasi talagang gustong-gusto ko Sabi ko, wow, if I live in Australia, di ba meron silang The Village? Yung The Village, parang Hollywood yun. Siguro, if I continued, baka Hollywood star na ako, or baka brushing elbows with Nicole Kidman, di ba? But then, it was a no, but it changed my life. Why? Kasi kung pinili ko din, so I decided not to go kasi ayaw ng daddy nyo. And hindi ko naman kayo maiwan na sabi nung producer, okay, then why don't you just go to Australia? I mean, maybe you can leave your kids with your husband if he doesn't want to allow you, ganyan. Pero hindi ko kayo maiwan. Kung sabi ko, no, I'll still choose my children. And that, no, changed my life. Hindi nga ako naging star sa The Village ng Australia. Hindi nga ako naging Hollywood star.
I did a lot of movies for Hollywood through HBO, but it changed my life because had that been, maybe I wouldn't be the mother that I am right now. And I wouldn't be bashed right now. That changed my life. Now I'm being bashed. Bash. Joke. Yeah, I mean to say, pinili ko yung mga anak ko. It was a no that I stood by. Parang, sige, paninindigan ko to. I cannot do this job kung hindi ko rin naman kasama yung mga anak ko. But it changed my life. Because after that came blessing after blessing after blessing. Ganda. Okay. Naman. Tapos na. Tapos na naman. Siguro pumapasok din dyan yung kunwari, may relationship ka na hindi nag-work. No. Yan. Hindi tayo para sa isa't isa. Nangyari na ba yun sa'yo? Goodbye. Oo naman. Umiyak ka. Siyempre. O, tapos, Okay lang. Okay naman yung kapalit eh. Yun yung oo, sinasabi. naalala ko, okay lang yung no na yun. Okay, grabe. Oh, shush. Baka may mag-search. Naalala ko tuloy yung nasa Hong Kong tayo eh. Cry ka pa. Oh, I love him. Daddy ka! Wake up! Hindi, ganun yun. Di ba, minsan, sometimes rejection is God's redirection. Oh, Diba? maganda yun. Bumago yung Sometimes buhay mo. rejection is God's redirection. Or- Kasi He has something better for you. Diba? Or dinisiplina ka ng magulang mo. No. Hmm. Di ba? Pero, dati, lahat binibigay sa'yo. Kunwari, ikaw, di ba, you stood your ground, then sinabi mo na hindi na pwede, kailangan magpakatino na kayo, ganyan. Hmm. Di ba? So, yung no na yon changed our lives. Or in general, di ba, minsan may taong nag-give up na sa'yo. Pero dun ka natuto. Dun ka natutong Hindi, pero, bumangon, dun ka natutong ano. Wag na tayong lumayo. Yung mga beauty queen na ilang beses nang sumali. Pero di ba, they didn't take no for an answer. Try pa rin sila ng try until finally, mga naging Miss Universe sila. Yeah, Like, oo. Pia Wurtzbach, di ba, is a good example. Ilang beses siya sumali, but she won the crown. Di ba? Another Miss Universe after so long. And we're so proud of her kasi maganda naman siya na talagang deserving na Miss Universe. Catriona Gray, di ba? Sumali din naman siya noon, hindi siya nanalo. Until finally she won. And look naman, I mean, she has a nice career. Nanalo din siyang Miss Universe. So, what about Abraham Lincoln? Ilang beses siya natalo, ha? He ran for president many times, but he lost 3 times. Diba? Na-reject ka na rin, di ba? Saan ba? Wala ako. O, syempre, I'm sure yung marami mga namang nag-break rejections. Ayun, ay, hindi, ano naman yun eh. O, so Para sinasabi ni nakakatawa ba ate yun? sa love. Katawa ba yun? Oo. Ano Oo, mo? sa buhok mo kasi. Talaga, pinatigan mo yung mano ko. Baka ganyan yung... Ano episode ba yon? Baka ganyan yung box ni Abraham Lincoln. Oo, balikan nyo ha. Balikan nyo yung episode na yon. Baka ganyan yung box Ano ni ba Abraham. naman? Tinatry ko lang naman kung bagay sa akin ang look na to. Maganda, Bagay, maganda. bagay. Wala. Nasabaw na yung Ayoko na. utak ko. Hindi ko sa rejection, syempre, di ba, dumaan tayo dun. Kaya nga, nung na-know ako, hindi rin siguro siya yung kapalit, di ba? Yeah. Oo. Oo. Di ba bago nga kayo kinasal, parang parang, ang alam ko, parang sinoli pa yata ni Tin yung ring muna eh. Hindi ma. Hindi? Hindi. O Hindi nagtampuhan lang kayo? ako nakasagot agad. Eh paano yan? Walang nare-reject. Example mo Kunyari, sa akin, kay sa Mark. basketball. Oh. Oh. Tryout Nag-no, ako. Nag-no Nag-no sila. siya. So, ang ginawa ko, try ulit ako sa ibang school. Yun. No ulit. Tapos, eto na. Katabi lang. Tapos doon na nag-start yung kinuha ko. Tapos doon na nag-start na... Anong school na yon yung kinuha ka na? Nag-UE muna kasi ako eh. UM, UE, tapos FEU na. Pero Yun. bakit hindi ka nawalan ng bakit hindi ka nawalan ng pag-asa? Bakit tuloy-tuloy ka pa rin? Kasi gusto mo kung baka mabago yung buhay mo eh. Kasi matigyan mo, nung bago ako sa Manila, wala akong pera niyan. May malaki akong bag, tapos sasakay lang ako ng MRT, tapos jeep. Papunta-punta lang sa mga kung saan pwedeng mag-try out. Kahit na mo, gumagano si Moya. Lumalabas yung hangin. Ikaw. Gumagano si Moya. Sorry Spotify, listeners. Nakikita ko si Mama tawa. Gumagano yung uso. Nakikita ko ba? So yun LRT, May bag MRT. ka. Okay. May time pa nga man na mag-iinsayo ko
magta-tryout ako sa isang team. Basa pa yung shorts ko nito hindi na magbibihis. Magpapalit lang ako ng Pantaas. t-shirt, tapos sasakay ako ng MRT. Mm. Pero yung short ko, nangangamin na maasim na yon. Kasi, di ba, basa. So, wala nang paalam doon. Basta makapag-tryout ulit ako sa isang team. And then, kasi, bakit nga, tinanong ni Danica, bakit ko ginagawa yun? Dahil gusto kong, gusto ko yun una talaga ng rason ko bakit naglaro ako ng basketball. Dahil gusto kong iyaon sa kahirapan yung nanay ko. Yun naiisip So kahit ko na na-reject ka, go pa rin. Go pa rin ako ng go dahil yun yung goal ko eh. Gusto kong bigyan ng kinabukasan yung nanay ko. Di, tsaka diba sabi mo dati, yung mga nag-no sa'yo, parang each no sa kanya, parang tumitiba yung loob Challenge niya para na sa akin. di mo ako kinuha. Papatunayan Papatunayan ko ko sa'yo na pagsisisihan mo na di mo ako kinuha. Parang gano'n. Sa kabila, may luha. Nakakaiyak pala to. Ay, grabe. Sorry. Nakakaiyak Bakit ako na lang lagi nakikita ninyo? Wala bang show na hindi ako ang mapupuna at hindi ako ang pagtatawanan at hindi ako Ayan. yung mababash? Hindi. Bakit ba? Hindi ba siya? Wait, may naisip Ang lang may akong naisip isang, si Tin. may Sakit naisip ng lang tiyan ko. akong isang nangyari sa buhay ko. Ito kasi, Bakit ano yung suot? Oh, go. Nangyari sa buhay mo. nangyari Sige. sa buhay ko na iba ko lang siya na perceive yung no that changed my life. I wanted to quit na kasi many times sa career showbiz? ko. Yeah, sa showbiz. Kasi, Bakit naman? kasi di ba hindi naman talaga, parang just like you, yung story mo, hindi naman ako yung nag-audition talaga. It was my sister. Tapos, Ayaw niya ito, talaga. 500, ewan ko, yung mga nag-audition that time, I'm not sure if 500 basta mga ganun kadami. Tapos nandoon lang ako sa corridor, nakatayo lang waiting for ate. Kasi kinukunan sila, tinitingnan ko sino yung telegenic, ganyan, yan yung mga... So, nakatayo lang ako doon. Tapos si Mr. M, pinatawag ako. Yun na nga yung siya. Ang layo nun kasi ang laki-laki nung lugar. So, hindi ko alam kung paano niya ako nakita. Tapos pinapunta ako, tinanong ako, ganyan. So, hindi ko talaga ginusto na mapunta sa ganitong career. Pero, iba lang talaga plano ni God. I wanted to quit many times. Talagang struggle sa akin every taping, yung gano'n. Kasi hindi mo gusto yung ginagawa mo di ba? Tapos, dumating ako sa realization along the way na, okay, Lord, surrender na ako. Hindi ko na kaya makipagtalo or mag-complain every time. Doon nag-start nung tinanggap ko completely sa heart ko na, okay, ito talaga yung plano ni God sa akin, mamahalin ko yung trabaho ko, gagawin ko kung ano yung magagawa ko kasi ito yung dito mo ko Binigay niya. nilagay. So, nung tinuloy ko at hindi ako nag-no, hindi ako bumigay dun sa temptation ng pakiramdam ko, Ayaw mo, gusto mo na mag-stop. yeah, oo, na mag-quit na, doon naging maluwag lahat. So, mas gumanda yung... So, kumbaga, destiny Thank mo you, talaga. God. Gumanda yung career kahit papano, di ba? Parang nakabawi and... Saka hanggang ngayon, di ba, ang daming nag-adulate sa'yo. Ang ganda-ganda ni Tin, may sariling ring light. Hindi yun. Parang ang sa akin, mas yung obedience. It's more of yung nag-obey ka talaga, sumurrender ka wholeheartedly. Na, kung nag-no ako, saan ako napunta? Kung talagang completely nag-quit ako, Yeah. diba? Lord, alam kong hindi mo ako pababayaan, pero ano kayang naging work ko? Ano kayang, diba? Baka hindi pa kami nagkatuluyan. Correct. Naging iba yung takbo ng buhay. Ibig sabihin ni Tin, yung no niya, di ba? Yung no niya to quitting changed her life. Yes, yon. Diba? Yun. So, ano naman ang no mo? Oh. If I remember, isang babae lang naman ako na-reject eh. So, nung nino ka ng girl na yon, how did it change your life? Did you lose confidence in yourself? Did you decide na I'm gonna prove to you Hindi, na? syempre nung time na yun, parang heartbroken ka talaga. At saka, may luha. Hindi ko alam talaga kung seryoso to si mama eh. May luha pa. Ba't mo kasi Ginagawa! yung buhok mo kasi parang hindi seryoso. Sorry. Parang hindi serious si mama. Parang feeling ko gusto niya akong patawanin. At gano'n. May ginagawa mo yung buhok ko sa'yo? Hindi, so yun na nga. Siyempre heartbroken ka ng mga panahon na yun, di ba? Parang
parang akala mo yun na lang yung buhay mo na kapag hindi kayo nagkatuluyan, wala Wala na. Tapos Wala nang dadating na iba. Oo, 'di ba? Hindi naman pala. Mhm. 'Di ba? Yung ending ko sa kanya pala. Oo nga. Diba? Who would have thought? Mm. O ikaw, ano naman ang rejection mo? Hindi, marami naman. Yun nga, di ba, na-share ko, di ba, minsan failed relationship. Pwede naman, kunwari, na-reject ka sa isang project. Yun. Pero yun pala, Ganon. God has a better plan. A plan better for you. project. Better project for you. Oo. Di ba, minsan nga, pag nanonood ka sa mga, may ko manood yung mga ganyan yung mga success stories ng mga Yeah. tao. Tapos ilang beses silang Mm. nag-fail, ninuno sila, hindi sila pinapautang ng puhunan. Pero it made them stronger. And through yung journey na yon, yung syempre they're grieving the rejection, nakikilala nila yung sarili nila ng mas maigi. And nakikita nila na, ay, baka hindi ako para sa field na to. May iba pa pala si Lord na balak para sa akin. 'Di ba? So, yun na nga na maraming no na maaaring makapagbago ng buhay natin or ng bawat tao. Ako din naman, I've been through a lot of rejections. And sa love life, di ba yung talagang mga masasakit na heartbreak, na kulang na lang. Gusto mo nang tumalon sa Sa bintana. business, yung Business. mga failed. Oo, yan. Sa Business. business, ilang beses na ako na no. But then, kumbaga pinaghirapan mo mabuti, tapos biglang no kasi parang niloko ka lang. Or sa and all. disiplina ng magulang, di ba? But then, eventually, di ba, Nilupa. parang I survived, I put up another business, I started, and then nag-flourish naman. Kaya lang itong question ko, di ba, parang sa dami ng times na na-reject ka, our attitude is continue lang, di ba, huwag kang mawala ng hope, tuloy-tuloy ka lang. Pero kailan mo masasabi na dapat mag-let go ka na talagang hindi na talaga yan ang para sa'yo? Pag wala ng peace and kapayapaan sa Pag- puso mo. Yeah, pag nagiging burden na siya. Pero At kasi saka minsan parang may tao na may yung tao go na lang pa rin gano'n ang na go. hindi, kahit anong mangyari, sige lang. Kahit na talagang pinagsasabihan na ng mga kaibigan or ng ibang tao na, uy, tama na yan, parang wala na. Pero di pinipilit ba may pa rin. gano'n may ganong tao yung talagang, yun nga paano nga yun? Paano mo nga malalaman? Pagka yung walang-wala ka na talaga, gano'n. Yung tipong hindi ka na siguro nakakakain, nakakatulog dahil sa kakaisip. Minsan. Or yun, parang hindi ka na masaya sa pagkagising mo, siya na lagi yung iniisip mo, yung problema na yun. Yung parang hindi mo na magawa yung Burden gusto na. mo. Oo. Yeah. Naiiwasan mo yung mga taong gusto mong makasama dahil nga sa problema. Ano ba? Siguro for me, sa ganun, yung ako in my experience, masakit man sabihin, pero when I decided na no, I'm not going to take this sitting down, ayoko na, aalis na ako, maghihiwalay na kami. Kasi kumbaga ilang beses mo na trinay, pero wala talaga. Parang it was painful, it was a big blow on me. Tapos syempre yung self-confidence ko, parang sana ako mali, pangit ba ako? Tanga ba ako? Hindi ba ako maganda? Hindi ba ako masarap magluto? Bakit? But then, dahil din doon, mas naging matatag ako, naging stronger person ako, naging mapagpursige ako. Aside from depending on myself, I learned to count on God. Para bang, God, you know the design for my life. You know what you have planned for me. Parang, I'm not going to stop there. Hindi porke, a single parent ako and meron akong 2 maliliit na bata, parang this is the end of me. No, tutuloy pa rin ako. And then, yun naman, siguro kung napanghinaan ako ng loob and then that's it, wala na siguro nangyari sa akin. Pero, nag-decide ako na magpursige. Anong meron ako? Anong mga talents and skills ko? Anong pwede kong gawin na mapabuti yung buhay ko, na hindi ako mapariwara? Kasi some people who go through tough times like that, or na-reject, kunyari hiniwalay ng asawa, wala, naglalasing, wala, parang Nagpariwara na. nagpariwara na rin yung buhay. Pero ako, parang I decided na no, hindi ko gagawin yun. Kahit na no na nga ako, Yeah. gagawin ko pa rin ang magandang buhay ko para I have the biggest yes. Parang yes to me. 'Di ba? Parang, so nag-bloom naman yung career ko. So, sometimes pwede tayong panghinaan ng loob when we're rejected. It eats up on our self-confidence. We think we're not good enough. But a rejection does not define you. It's an event. It happened. You were rejected. Pero ako kasi ang feeling ko, the sooner you get out of that feeling of rejection and feeling lost, feeling alone na you're not good enough, is when you begin to accept the truth.
that yes, I was rejected, but that's okay, I'll move on. Kasi hanggang dinideny mo sa sarili mo na na-reject ka, you can never move on. Kumbaga, yun pa rin ang yun. Para kang yung hamster sa wheel na ganun, tuloy-tuloy ka. So, for me, the best thing to do is accept that you were rejected. It's an event. It does not define me. It doesn't mean to say I'm not good enough. Iba lang siguro yung hinahanap niya, hindi ako. Something else, maybe not my type, hindi itong tipong to, o hindi yan yung hinahanap na artista, hindi yan yung hinahanap na employee. But it doesn't mean to say that I'm not good enough. Maybe I'm cut out for something better or a different line and not this one. Diba? Rejection is an event that you can go through, you can pass through again and again, but you can just say, okay, I move on. Until you find that door that should open for you. Kasi sometimes, di ba, you keep trying. Bakit hindi mag-open ang door na to? Lord, open this door for me. Why does this door not ever open, this door of opportunity? Kasi that's not the one. Di ba? Tsaka baka mapasama ka pa dun. Hindi, tsaka sa tingin ko, you'll know na hindi talaga yun ang para sa'yo. Kapag ilang beses ka nag-try, prinay mo na kay God, pero parang, kunyari, on the day na magpe-present ka, biglang binagyo and all, parang, nakikita mo na na hindi yan. Biglang Hindi, nagkaroon ng baha. Nagkakos na ng strife. O, kumbaga, naflatang ka pa or all, nanakawang ka ng wallet or something. Yun na yung telltale signs na God is already stopping you from going there kasi hindi yan. Hindi para sa iyo yung Hindi yan yung door na pupunta mo. trabaho yan. Ito yung door of opportunity for you. It's this one and not that. So, dapat maging sensitive tayo to have that discernment to hear God's voice na ito nga ba o hindi. Then that's when you give up. Pero give up on that. But try another thing. Try something else. Parang give up on that. Not Parang on yourself. on that person who rejected you. Sige, okay lang. Quits tayo. Hindi ako galit sa'yo. But maybe I'm deserved by somebody else. Or maybe something better. Di ba? I know of someone na ilang beses na siya nag-a-apply sa abroad. Gusto niya talaga mag-OFW. Pero palagi siyang nare-reject. One way or another, either nare-reject siya kasi, kulang ka ng ganito, you didn't pass this English something test, or hindi ka fit sa health. Basta kung ano-ano, palaging hindi natutuloy. Tapos yun pala, hindi naman yun yung plano ni God para sa kanya na mag-OFW. Kumbaga, nagtrabaho siya sa isang restaurant at doon niya na-meet yung mapapangasawa niya. And now they're happily married and they own a restaurant too. Kung umalis pala Diba? siya, Hindi pala yun. Pwedeng Ito hindi. something else. Yeah. Oo. Kung umalis pala siya, baka hindi rin naman din siya nagtagal doon kasi hindi naman yun ang para sa destiny niya. Hindi naman yun ang para sa kanya. Mm-mm. Diba? But then, what gives us the strength to carry on? Si God. Lord lang. Si God lang Hindi, tsaka- talaga eh. Hindi, sabi Hindi, lang, kay Mark, paniniwala sa Sa akin sarili. kasi, Habang may nung buhay. time na yun, wala pa akong paniniwala kay Lord kasi. But believe Pero in yourself. sa sarili ko tsaka sa Confidence. nanay ko kasi. So, kasi hindi pa naman ako nakakaintindi sa mga church dati. Pero ang paniniwala ko lang sa sarili ko, gusto ko na bigyan ng magandang kinabukasan yung nanay ko. Yun lang yun. Motivation mo. Kaya, imbis na magpahinga ako, nakikita ko yung nanay ko dati na madaling araw, gumigising, babiyahe ng Urdaneta, kukuha ng prutas, magtitinda, tapos pagdating ko doon, tulog siya dahil pagod na pagod. Minsan, kahit napapagod ako, iniisip ko yun, hindi, kailangan kong gumalaw. kasi ginawa niya yun Kasi before. ginawa niya before. So, parang kailangan kong lagpasan yung Hirap pinagdaanan niya. niya, o hirap na pinagdaanan niya, Sa para lang pagpapalaki makuha sa'yo. ko siguro yung tagumpay or yung makamit ko yung pangarap ko. Yung pangarap namin na bigyan ko siya ng yun. Gusto ko siyang bigyan ng bahay talaga na maganda kasi yung bahay naman namin is talagang ano lang talaga Sira-sira. sa upuan lang talaga yung kama-kama namin. Mga ganun dati. So, tignan mo naman, first salary ko sa PBA at proud ako, birthday niya, binigyan ko siya ng house and lot. Wow! Diba? Birthday niya mismo yung First salary mo, house and lot ka agad. First salary ko sa PBA Laki ng ko. sweldo mo. Hindi nag-advance kasi ako ng 3 years. First salary ko yung sinabi ko sa manager kong si Tito Ed. Tito ka ako, mag-advance tayo ng 3 years. Gusto ko talagang bilhan ng house and lot yung mother ko. Birthday niya next week, parang ganun. So, ang ginawa namin, kinausap namin yung team. Binigyan, salamat naman, pinagbigyan ako. Pumunta kami sa bahay na yon. Empty, ang sabi namin, may birthday party kami pupunta. Birthday ko rin, pagkatapos nung kain tayo sa labas, gumanon ako. Pagpasok namin doon, walang tao. Pagkamalang magnanakaw tayo. Tapos pagkarap niya sa akin, may susi ako, happy birthday.
So, Sarap yun. naman maging anak nito. So yun, umiyak siya. naman ni Mark. Pero Ang sarap first din sarap namin. nung pwedeng mag-advance ng 3 years. Okay. Yun ang masarap. Di, pero may nakakatawang kwento si Tito Ed dun sa, dahil syempre, nandun na nga yung bahay, di ba? Di, syempre, medyo di siya ganun ka-liquid. So, patay daw ng patay ng ilaw. Nang ilaw. Kami dati, pag walang tao, patay ng ilaw. Tama Si mama, naman. si Tito Tama Ed, naman. lahat, patay ilaw. Kaya Hindi, pagdating ko, tsaka- madilim. Hindi, tsaka yung ayaw mo daw kumain sa labas. Ayaw- Bili ka lang daw ng sardinas kasi nagastos ko lahat sa Oo bahay. nga, kasi yung 3 years din na yun, talagang hindi rin madali para sa akin. Dahil tinitipid ko yun sa gas ko. Pagkakain ako sa labas, panggas ko na yun. So, ang ginagawa ko, kahit anong gutom ko, from Quezon City to Las Piñas, doon pa ako kakain. Para sabay lang din kami. Ano yung ng tawag mama doon? ko. Yung house Bawas na yun ang sinasabi gastos. mo, hindi Sa yun Las sa Piñas. Pangasinan. Hindi, yun sa Las Piñas Sa pa. Las Piñas. Dati, sa Las Piñas. Wow. So, ang layo nun, Layo nun. 2 hours pa dati, babiyahe ako, ganun. Oo, pa, kasi wala pa mga skyway. Sobrang tipid talaga kami natin ni mama. Pero di ba, pag talagang nandun yung goal na gusto mong ma-achieve, di ba? Andun yung pagpupursige mo. Kasi nga, Perseverance. it's a goal that you want to achieve. Sabi nga nila, madapa ka ng isa, bumangon ka ng 2 beses o 3 beses. Di ba sabi nga, it doesn't matter how many times you've failed, but how many times you've tried and until you succeed. Yan. Ano pa ba? Saan pa ba nakukuha ang strength para magpursige? Of course, believe in yourself, di ba? Faith in God. Faith. And Fitin ka, yeah. habang buhay, may May pag-asa. pag-asa. Nano ka man dyan, pero may iba pang magbubukas ng opportunity. Pero sa akin, and it may not sound biblical, pero I believe in envisioning things. Kung halimbawa meron kang dream, tapos na-reject ka doon, imagine yourself accepting a contract na, thank you, you're hired. Envision Imagine. it. Oo, i-imagine mo na natanggap mo and then be happy, wow, natanggap ako na. Di ba, fake it and fake it until you make it. Imagine na talagang you have received it. Thank you, Lord, natanggap ako kahit na inaarte mo lang. And then it's really gonna happen. Totoo. Hindi, faith pa rin Faith yun. yun. Balik ka pa rin sa faith. Oo. Kaya nga. Pero I mean to say, faith and belief in yourself. Belief in God and belief in yourself, in your strength and abilities. And belief na, since there's a God and I have this, but parang, di ba, ano na naman? Hindi naisip ko, hindi ka siguro naggagagano Ano ba talaga? nung nagkuha ka, kaya di ka nakuha sa mano po. Hindi ka nag-envision na, Huwag na naman na Lord, sa mano sana po. makuha ako sa mano po. Di ba? Nung time hindi mo pa big deal alam. ng mano po eh. Kahit naman hindi ako nagmano po, okay Pero lang naman talaga ang buhay lang ko eh, faith lang kay God eh. Oo. Kasi, Pero ako, ay, alam mo sorry. ma, Hindi, joke lang yun. Hindi, di ba kasi at the end of the day, si God din naman yung nagbibigay ng desire sa puso mo. Mhm. Yun nga. Hindi lang natin alam yun, pero siya din yung nagbigay Nagpa-plan. kay Mark no na, hindi, sige, tuloy mo yan. Pursigin mo pa Hindi, yan. Pursigin mo yan. If you, Kumbaga, kahit na hindi pa ganun ka, sabi nga ni Mark, wala pa siyang alam about Alam sa church, hindi pa ganun ka-strong yung faith niya. Pero doon natin nakikita na how God is sobrang faithful sa buhay niya na binigyan niya ng in-ignite niya si Mark eh. Nalakas Siya yung loob. naglagay doon sa puso ni Strength, Mark na, Desire. sige, ilalagay ko sa puso mo na pagbutihin mo para mabigyan mo ng house and lot yung nanay mo. yeah, kasi nga, Diba? bukal sa loob niya at maganda ang Tapos hangarin niya. sinunod lang ni Mark yun. Ang Nag-obey hindi mo lang alam, siya. nag-obey ka. Yeah. Inobey mo Nag-obey yung lang siya. nilagay sa puso mo. Kumbaga Diba? may guidance ka. Oo. So, ano ba yung mga natutunan natin today? Na it doesn't mean na, Rejection doesn't define you. yeah, It's it an doesn't event. stop. Yeah. It's an event. It happened, but it does not define you. And baka yung mga viewers din natin dyan, sana makapag-comment kayo. Meron bang time na na-reject na kayo or you received a no, but that no saved you from something. That no changed your life. You know, we read your comments. We don't get to reply lang right away, but we're thankful for everybody. Ang haba ng mga comments na sinusulat nila. So talagang very involved I'd sila. like to take this time to acknowledge the people who really write a lot of observations, a lot of things. Nakakataba po sa puso namin. Kasi minsan, ito aminin ko, kapag mababa yung views, we feel na, ay, na-reject yung episode. Parang hindi nila nagustuhan. Parang you feel rejected.
Pero when you make comments and then, lalo na kung positive comments, di ba? Syempre, we also accept yung mga pintas kasi that helps us get better. Di ba? Pag may mga negative comments, tinitake namin yun as Constructive criticisms. Kasi wala namang perfect, di ba? At least it's a chance for us to improve ourselves. Pero I just like to thank all those people who continue to watch us and who make comments na nakaka-relate sila, maganda, who make suggestions, or who even share their personal experiences. Nakakataba po ng puso that you really feel that you belong to our family. I mean, you're part of our family. You are family. Diba? Maraming salamat po sa mga comments ninyo. So sometimes, hindi natin alam, pero yung mga rejection na yon is redirection. Or a no is sometimes maybe an inkling because God is directing us towards somewhere else to save us and to always give us something better. Never worse, always better. And then, last but not the least, every time you feel rejected, always feel that this is just a stepping stone to where I need to be, to where I have to go to. So, natanduan yan. Where you are right now is where you need to be to get to where you have to go to. It's a stepping stone. It's a step at a time. Maybe not now, but later. But you're gonna get there. Thank you, Thank you for everyone. joining us today. And I hope hindi kayo na kasi pinagtatawanan nila yung hair ko. Hindi na. Sa totoo Natutuwa lang, kami. I-reveal ko na nga. Sa Say. totoo lang, binili ko tong wig na to. For love is never gone. Dapat kasi short yung hair ko doon. Kaya lang, and dapat long hair yung mistress, which is Aramina. Eh nagkataon, maikli na yung buhok niya. So sinabi nila, o sige, long hair na lang si Miss D kasi short hair si Ara. So hindi nagamit. So trinay ko lang gamitin kung just in case, bagay ba sa akin ang ganito kaikling hair? Sagutin nyo yan sa comments. And we'll see you next week.